with me in the book of Ephesians chapter 4, verses number 21 down to verse number 24. Episo kapitulo 4, versikulo 21 hangtod sa 24. Ako lang mubasa, sunda lang sa inyong mga mata kung nakita na ninyo si Iman. Okay, so atong halaton sa wala pa nakakita. Okay, para makita kayo ninyo unsay gisulti sa Bible. O katong mga wala nakabasa, at least makabasa mo. Okay? Alright, so nakita na ninyo si Iman. Okay, so kung nabili ninyong Bible na sa screen, kung nabili niyo ang antiyohos, naapod sa screen kung dili ninyo maklaro. Okay, so the Bible says, if so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, verse number 22, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and through holiness. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, O God, thank you so much for this morning. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa among kinabuhi. Thank you, O God, sa mga blessings nga among na-experience throughout the week. Salamat Ginoo sa imong magkaluoy nga rin sa among kinabuhi. At until now, kami nakapadayon sa pagsimba, pag-alagat, pagbuhat para sa imong kahimiyaan. I pray, O God, this morning, ikaw Ginoo magapanalangin sa pagtuon sa imong pulong. O God, please, ikaw Ginoo magalihok. I pray nga ikaw Ginoo magkapasabot. I know mauni ang mensahe nga imong giandam. Gigamit lamang ko nimo Ginoo. Busa Lord, every word nga mogawa sa kumbaba, please, I pray nga makapa-edify sa imong katawhan. And I pray nga masabtan nila ugad sa simple ug yano nga pamaagi. Kung naamang gali kasing-kasing nga nagmagahion, please dugmo ka aron ang imong pulong Ginoo mo penetrate o ilang masabtan ug tagay mi grasya og kaluoy Ginoo nga din among maaplikar ang imong pulong. Ikaw Ginoo magapanalangin sa panimbahon inintak na sa kabuntagon, ikaw Ginoo maghatag kadaugan badlungang buhat sa kaaway unas tanan pasaylo mi sa mong sayop mga kasalanan, mga sayop, mga sala nga nabuhat nga wala ka malipay. Ikaw magabless in Jesus name we pray. Amen and amen. Makalingkod kamo. Now this morning, this is the third part and this is the last part sa topic nga ato ang pagaisgutan mahitungod sa balaang kinabuhi sa Kristohanon. I hope and pray nga ato agayod tong na hinumduman, no? Wala na tong malimtan, kanunay na tong ma-review. O dili lang kay ato na hinumduman kundi ato ang by the grace of God ato ang gipaningkamutan nga ato ang ma-apply. No, at least kung asa manggalita o asa man kita ibutang sa Ginoo, at least mabutang sa atong una-una mahinumduman nato nga oy mao dinhi dapat di ay nga ma-maintain nato ang balaan nga kinabuhi in order nga ang imahe ni Kristo makita sa ato ang kinabuhi. Amen? So, ato sang i-review before tayo mo proceed sa ikatulong nga punto para makakonekta. Number one, nganong magkinabuhi man kita diha sa kabalaan. Number one reason, tungod kay ikaw, anak man sa balaan nga Dios. Okay? So, sa second service, last Sunday, sayo minahuman. No, kay, basta maminaw, sayo na kita mahuman. Letter B, tungod kay ikaw, templo man sa balaang espiritu. And then letter C, aron magamit ta sa buluhaton sa Dios. Okay? And the number two, unsaon man ako pagpakita ang balaan nga kinabuhi. So una, pinaagi diha sa atong paggawi. No, sa atong mga binuhatan, the way we talk, no, the way we talk. And letter B, diha sa atong pagpanulti. No, so at least humanta na luwas, at least makita sa mga katawhan ba nga naay kausaban sa atong kinabuhi. No, kung sa una kusog ka mamalikas, karon dili na. No? Nakuha ba ninyo? No, at least makita sa mga tao nga nagi kausaban ba. On? And then ikatulo, diha sa pagpangbisti or pagpatahom. No, lahi na gyud dili lang kay sa atong sulod na usab kundi makita pud na sa gawas. No? Sa ato ang the way we dress. No, the way nga modalas tong kaugalingon. Sa atong mga inalutan makita diha. Okay? And then letter C, number 3 dirita. No, I hope nga kung basin sayo ra ko mahuman karon. Kay last na lang man ni. And the next Sunday, another topic na po na to ang paghisgutan. Okay. So number 3 dirita. Unsaon man nga mapadayon ang pagkinabuhi nga balaan? Unsaon man nato na mapadayon? No, kay actually kapoy lisod biya no? Lisod without the help of God. Kung wala ang tabang sa Ginoo, wala ang pagpahinumdom sa pulong sa Ginoo. Pero salamat ta no nga every Sunday or even magbasa tag Bible mapahinumduman ta. So unsao man nato mapadayon ang pagkinabuhi nga balaan? Letter A, likayi ang tanang matang sa kadautan. The Bible says 1 Thessalonians chapter 5 verse number 22, abstain from all appearance of evil.
So, kung paminaw nimo nga kanit sayop ni, kini murag dili ni maayo, ang gusto sa Ginoo gipahinumduman ta nga dapat palayo or likayan nato na. No, kung paminaw nimo nga matintal gyud ka og inom, ayo na lang dool sa nay mga taong nag-inom. Nakawa ninyo? Hello? No? Kung moadto ka sa 7-Eleven, nya paglantaw nimo dito naagi unsa man ang mga ilim nun diha, murag ninduta kayo nya wala ba nakakita da, ayaw na lang diha. Ayaw likayan na lang na nimo. No? So kung naay kung kabalo ka nga pista diha, dili na lang jud ka mo anha. No? Itunong po nato uli og silhig nga pista or unsa ba na. No, uli na ko na imong kagiron binal. Lugay na mo ni. Itunong po na mo pista. No? Yeah, in Romans chapter 12 verse number 9, Romans chapter 12 verse number 9, the Bible says, abhor that which is evil. We talk about abhor. Sabot imo nang gidumtan ba? No, yes, mo gidumtan nimo ang tanang matang sa sala. Well, lahi man gyud ang nakasala o lahi po nang nagpakasala. No? So when we talk about nagpakasala, kabalo ka nga sala pero imo gyung buhat. And the Bible says, cleave to that which is good. So likayan nato ang mga buhat nga hinungdan nga mupalayo ka nato sa pag-alagad sa Ginoo. Or mga buta nga makadaot sa atong testimonya isip Kristohanon. No, sama sa bisyo. O unta mga Kristohanon kung nasabtan imo ang pulong sa Ginoo, wala nay Kristohanon nga nagpuyo sa bisyo. Hello? No, klaro kayo ang pulong sa Ginoo, abstain from all appearance of evil. Kabalutan nga kanang mga butangan di man na maayo. Ang Ginoo dili malipay, nya ikaduha na pa na epekto sa tuwang lawas. So, in other word, gusto sa Ginoo nga ato ng likayan, no? Bantayan nato ang atong mga lihok, sinultihan or sibisan sa atong mga kuyog, no? Ayaw duula ang mga butang nga mahimong makadala nimo sa temptasyon. Kung kabalo ka nga kini mo dala nimo na, matintal ka diha, likayan na lang gyud, okay? So, paningkamutan nato nga mahimong maayong ihemplo sa uban. Kung dunay mga lugar or barkada nga mahimong makadaot sa atong testimonyo isip Kristohanon, mas maayo nga ato ang likayan. Amen ba? No? Ang paggamit og dili maayo, labi na ang paggamit og dili maayo nga sinultihan or binuang makahatag na og sayop nga impresyon kinahanglan, no? Busak kinahanglan likayan. Okay? So, letter A, unsaon nato mapadayon ang pagkinabuhi nga balaan? Letter A, likayan nato ang tanang matang sa kadaotan. Well, no, lisod man na. Maging mga temptasyon, pero at least by the word of God, pinaagi sa pulong sa Ginoo mahinumduman ta. Amen? No, kung kita kag yelo nga payag, murag ayaw na lang gyud. No? Or unsa man na imong paminaw nimo nga madala ka, likayan na lang gyud nato. Okay. And then letter B, dirita. Letter B. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So letter B, unsaon nga mapadayon ang kinabuhi nga balaan? Letter B, likayi ang paghigugma sa kalibutan. Yes, although naata diri sa kalibutan, but naitulo ka buta nga gihisgutan diha. Makita nato sa verse number 16. Kanang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So daghan sa mga Kristohanon nga nag-struggle mahitungod niini. Unsa man ang lust of the flesh? Mao ni ang mga daotang tinguha sa unod. Mga pagtinguha nga makapahimuot sa lawas nga supak sa kabubuton sa Dios. Panalitan, kanang immoralidad. No? Another thing, kanang kahakog. No, tinguha man na sa unod. No, kanang kahakog, kanang balik na punta ha. Ito balik ko ni. Kay last appeal man na siya sa lust of the flesh. Kanang paghubog-hubog. Nanapod ni. Grabe ha. Og uban pang mga unod nun nga mga tinguha. And another thing, number 2, kanang gitawag atong lust of the eyes. No, mao ni ang mga tinguha nga magsugod sa atong nakita. Mabitaw na naikanta, be careful little eyes what you see. No? So, pagkaibog sa mga butang nga makita sa mata. Okay. Panalitan, kanang kaibog sa kwarta.
kaibog sa kwarta, or material nga butang. Diba? Kita ba kontento, no? Kristohanon, dili man kontento, bisag mao muna ang tithes, maapil na kuha. No? Or mga dili angay nga tanawon. So mauna ang mga tinguha nga magsugod sa atong nakita. The lust of the eyes. And then number 3, kanang gitawag na tog pride of life or garbo sa kinabuhi. Pagpasigarbo sa kaugalingon, no? Kahimtang nakahuman ko, kanino to, no? Maayo gukay ko, no? Kanang puro silang ako ba? No, puro silang kita, no? Mauna ang pagpasigarbo sa kaugalingon or pagpasigarbo sa kahimtang tungod sa akong anak, no? Kung buto na unaon tungod ba gyud na sa Ginoo. No, unsay naabot nimo karon, unsay naa nimo karon, dili na tungod sa imuhang unsay na human. No, tungod ra gyud na sa Ginoo. Wa gyud tay ikapasigarbo sa tuong kaugalingon. In fact, natawo ta ning kalibutan na hubo way dala. Munang blessing kaayo nga unsay naa nimo karon, wa gyud tay ngayan nga ikapasigarbo. No, akong anak ko bukan mo kito. Oh, di ba? I don't know, no. Oh, garbo na sa kinabuhi. Okay? Oh, kahimtang, kwarta, no, abilidad or unsa may imong nahimo. Pagpataas sa kaugalingon imbis nga ang Dios unta maoy pataas. So ang tanan niini kaning tulo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, dili ni gikan sa Dios. Gikan ni sa kalibutanong sistema nga makapalayo sa tawo gikan sa Ginoo. So atong evaluate atong kaugalingon basi naani ba kani bitaw motivated na ta sa atong pagbuhat diha sa Ginoo. We are motivated with our flesh. No, sa atong mata or basin sa atong no, pagpasigarbo. And then kay mo lang taon sa verse number 17, and the world passeth away and the lust thereof. Hinumduman nato kadtong tulo temporary lamang to. No? Tanan nga kalipay, bahandi o garbos kalibutan temporaryo lamang. But ang nakaanindot kung nagbuhat ka sa kabubuton sa Dios og espirituhanon nga mga butang maunay mulungtad. Ngano man, but he that doeth the will of God abideth forever. No, so ang imo ding pagbuhat para sa Ginoo maunay mulungtad. No, bisag kapoy pero nangalagad gyapon ka sa Ginoo, abot gyapon kag simbahan. Mao nay manigingon sa Bible ba, but he that doeth the will of God abideth forever. No? Busa padayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo kay kanang mga butanga ang mulungtad sa kahangturan. We know nga ang yawa naningkamot nga ma-discourage ta sa pag-alagad. Sa atong paglakaw adunay mga pagsulay, problema, mga kahiubos or mga sakit nga istorya. Apan dili na rason nga muundang ta. Ano man? Tungod kay kanang butanga lumalabay lamang. Amen? Apan ang pagbuhat nato sa kabubuton sa Ginoo maoy mulungtad sa kahangturan ug moabot ang panahon gantihan ra kita sa Dios. Napa mo diha? Hilom lamang kayo mo Okay? Letter C, direta, letter C. Number 2, unsa kay number 2, likayan ang paghigugma sa kalibutan. Letter C. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one, know not to eat. So letter C. Okay. Letter C, likayi ang pagpakigbarkada o hugoy-hugoy sa mga dili magtotoo. Napa mo diha? Si Pablo, kimo lang tawon, iyan ang gisulti ba?
Si Pablo wala nagaingon nga kinahanglan gyud nato sila likayan. No, ang tanang makasasala nga tawo sa kalibutan. Imposible gyud na. Nganuman, mintras na, kay naapatan ining kalibutana. Pero ang pasabot niya nga dili dapat kita mo pakig-uban or suod nga pakig-fellowship sa tawo nga nagaangkon nga Kristohanon apan nagapadayon sa sala nga walay paghinulsol. Napa mo diha? Oh, yung kag pastor likayan yun nato ni naamang yun, naamang yun na. Diba? Pero ang bot pasabot ni Paul ba? Dili ta dapat kana bitaw naa kay suod kaayo nga fellowship sa inun-ana nga klase nga tawo. Labi na sa mga unbeliever. Okay? Og kana nga klase nga kung mo lang tawon ato sa lang tawon. Okay? First Corinthians chapter 3 verses 1 and 2. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. So the Bible describes three kinds of people in relation to spiritual things. So unsa man nga tulo ka klase nga tawo? Bigman, baliw ko bigman kay murag katulugon na si bigman ala sa. Okay. Dirita, at least makita nato ba? Three kinds of people in relation to spiritual things. So, maon ni ang sitwasyon sa tao in spiritual things. Okay. Una, kaning gitawag na tog natural man. Dito ka. Diya ka, isbog kamay. Natural man. Okay. When we talk about natural man, 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. Palihog ta. Okay. At least makabalota. At least aware ta kinsa nga tao atong kuyog-kuyogan. Napamudiha? Okay. 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. So sa lagtod nga pagkasulti kaning natural man dili ning buot pasabot nga walay panudlay, di manutbras, o kirag makaligo, o kirag pugdi. Dili habot pasabot aning natural man in spiritual things dili luwas. Ano man? Receiveth not the things of the Spirit of God. So basin ba? In a circle of friends, na ani nga klase nga tao. Munang magisgot og pulong sa Ginoo, di ni ganahan. Mauning katao nga nagpuyo sa sala. Palahubog. Kira ka? Bisyoso. Mao man natural man. Way simba-simba. Ano simba no siya? So sa lagtor nga pagkasulti dili luwas, natural man. Another thing. Okay, darita. Okay? Sa verse na itong gibasa, 1 Corinthians chapter 3, balik ta. 1. Okay. Naidwa ka klase nga gisgutan diha. Joseph, palayo kay Joseph. Mani. Dari mo dari. Og si Rogin ali. Ako na graduate na to eh. Okay. O siya nakita niyo da, okay? Spiritual o carnal. Okay, Joseph, carnal ka ha? Adili, ikaw carnal ba? Gunit ha, anak? Ikaw, spiritual ka kay apoy kag long slave. Okay, anak. O sige ni, luwas, dili luwas. Dili. Karena natural man giyon sa Bible dili nang walay panudlay ha. Gwapo biya pud ni. Dili luwas. Pero kining gisgutan sa 1 Corinthians chapter 3, 1 and 2, duha ka klase nga Kristohanon.
there is no clear biblical category called a middle Christian. Duha ra na. Kung dili ka spiritual, unsa man ka? Karnal. Dili pwede nga tunga-tunga. Walay tunga-tunga. Nakuha ninyo? Okay. Now, ang karnal, buot pasabot, it is a believer. Luwas. Kinduha, luwas ni. Luwas, a believer who is saved but not transformed. They are driven by their senses and are considered a babe in Christ. Manayon si Paulo, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat. Ngano man? Kayo mayong kag meat, sakit-sakit na biya na. Ha? So, mao ni ang usa ka Kristohanon nga puno sa kasina. Mabiragi hapon sa bisyo. Nabo mo diha? Those are carnal man. Puno sa garbo. Kasuko o pagdumot. Controlled by the flesh. Mo disobey sa pulong sa Ginoo. Daot o kasing-kasing. Manambi sa kung saog wali, baliwala lang. Kasi kung saog badlong sa pulong sa Ginoo, baliwala lang. Pero mo claim nga luwas. Kidaw, yes, luwas. Apan, kasi makita na to, carnal man. Napamo diha? Mao ni Kristohanon nga puno sa pagdumot. Kristohanon nga nagpuyo, makaingon ka ba nga luwas pero nga naman not transformed. Mao ni nga mga Kristohanon nga dapat pauyunan lang nato. Oh, kanilang ha, ana lang ha. Kay ug ato ning kuanon og meat. Ito na, verse number 2. Paliw ko. Verse number 2. 1 Corinthians chapter 3, verse number 2. Paliw ko. Okay, paliw ko ha. Okay. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it. Well, makadungog og sakit-sakit nga pagbadlong, masuko. Napamudi ha? Pero ang spiritual man kung badlongon malipay. Amen? Spiritual man ang Kristohanon nga ang tumong ragyod sa kinabuhi, malipay ang Ginoo. Nagtuman sa pulong sa Ginoo, adunay kalipay sa pakigdait sa mga Kristohanon. Apa mo diha? Adunay pagpugong sa kaugalingon og nahigugma sa buluhaton sa Dios. Hello? Apa mo diha? Pareha na sila luwas. So hinumduman na to, Pastor, ahaman ko anak. Oh, ikaw rin nakabalo. Hinumduman na to, walay middle Christian. Wala. Either you are carnal man or spiritual man. Walay tunga-tunga na unsa man. Ha? Or ang kuyaw anak, masindirita ba? Sa natural man. Kani ginormalize mang salaan eh. Okay man. Kani konsensya gamay, okay ra pod. Abira. Kani sincero gyud ni. Sincero gyud ni in terms sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa gilain to mo nga ni malipay ang Ginoo siyang kinabuhi. Amen? Busa, choose your companion wisely.
pili agyon. Either ikaw may madala or imo silang madala. Salamat ninyo ha. Abi. Kaya ako muning gamiton sunod. Okay, salamat. No? Sa 1 Corinthians chapter 5 verse number 9 to 11. Okay. Dayon ta. 1 Corinthians chapter 5 verse number 9 to 11. Giingon ni Paul diha. Okay, giingon ni Paul diha. I wrote unto you an epistle not to company with fornicators. No? Gipasabot ni Paul diha ba? Nganuman pastor, okay. Kay ang tawo nga nagkaangkon nga igsuon or Kristohanon apan nagapadayon sa klaro nga sala nga walay paghinulsol mahimong una makadaot sa testimonyo sa iglesia. Ang Kristohanon ba nga nagpuyo sa sala pero walay paghinulsol makadaot na sa simbahan? Okay na mo? Ikaduha, maka-impluwensya na ngadto sa uban. Matakda ng uban. Ikatulo, nagapakita na sa pagrebuilde batok sa Dios. Kung ang Kristohanon nga nagpuyo sa sala pero walay paghinulsol, maunay resulta. Hello? Okay mama? Pero si Pablo wala nagaingon nga dumtan sila. Sa tumong apan ang tumong mauuna. Okay, una, number 1. Nariyan na screen. Number 1, aron mapanalipdan ang kaputli sa iglesia. Maangin biya ang simbahan. Maunay kuha ninyo, grabe ka pala hubo, grabe kay ka. Patad gabog surtri, grabe. Ang sala nga pasagdaan, mamahimong mukatag sama sa naigi-example ani sa Bible. Okay, 1 Corinthians chapter 5 verse number 6. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Unsa man ang leaven? Mao ni gamiton sa pan aron mo tubo or mas ila ni nga ang gitawag na tuog yeast. So ang sala diay nga pasagdaan si may tabo mukatag. Okay? So si Pablo wala siya gaingon nga dumta na ha kana nga mga klase nga mga tawo apan aron mapanalipdan ang kaputli sa iglesia. Mo nang badlongon gayud kita sa pulong sa Ginoo aron dili matakda ng uban sa sayop nga binuhatan. Ang mga sala nga gisulti sa Bible, it was written for an example or reminders alang kanato. Kanong gisulat man ang mga sayop nilang David, tanan ng mga example sa Bible. Kanong gisulat man? Gisulat na it was written for an example or for reminders. Ha? Number 2, aron maulaw sila ug maghinulsol. Usahay ang pagpadisiplina makatabang aron makamata ang tawo sa iyang sayop, sa iyang sala ug mobalik sa Ginoo. Ingon sa Biblia, 2 Thessalonians chapter 3 verse 14 to 15. Dili na ko ha. Pulong na si Ginoo. Have no company with him that he may be what? Ashamed. Aron makahinuklog, aron makahinulsol nga oy di naman ni maayo. Murag ang mga tao, murag naunsa naman ni. Sayop naman ni mo di naman ni maayo. No? Yet count him not as an enemy. But admonish him as a brother. Ayaw inaakontra gikanako. But admonish him as a brother. Number 3, aron dili mausab ang uban sa daotang kinaiya. Ang suod nga pakig-uban mahimong makaapekto sa espirituhanong kinabuhi. 1 Corinthians chapter 15 verse number 33. Evil communications corrupt good manners. Klaro kayo ang verse gisulti sa Bible. Klaro kayo. Dakog porsyento nga matakda ng usa ka tawo sa sige niyag gikuyog-kuyogan. Letter D. Okay? No? So mao to ang rason ni Pablo.
Makita nato na sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11. Wala miingon si Paul nga ato silang kontrahon. Ato silang dumtan. But admonish him as a brother. For the sake sa church. For the sake sa mga Kristohanon nga nagtinarong. Napa mo diha? Okay, I have only 5 minutes. Ato ni paningkamutan nga mahuman to ni. Letter D, unsaon nga magpabilin kita nga balaan at tubangan sa Dios. Letter D, apil kanunay sa mga tigom sa simbahan. Muna ang pagsimba importante kaayo ni. The Bible says, Hebrews chapter 10 verse number 24, let us consider one another to provoke and to love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So ang pagsimba nagapalig-on sa atong pagtuo. Busa panahon sa pagsimba pamati ayaw pagtabi. Why? Because faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Klaro kayo ang gisulti sa Bible. Ang pagsimba nagdasig sa paglikay sa sala. Munang ayaw katingala nganong badlungon ta sa sala. No? Lison mo kayo na, pareha sa una ba nga, okay ra na, ay lang magpalabi. Hindi, lison na. Ang pagsimba naghatag og espirituhanong kusog, makatabang kini nga mulig unta taliwala sa pagsulay. Ang pagsimba nagatabang nga magpabilin kita nga duol sa Dios. Muna ang tawo nga naningkamot sa pagsimba nagapabilin na naningkamot nga magpabilin diya sa Ginoo. Amen? Ang pagsimba pagpakita kini nga nagpaduol ta diha sa Ginoo. Ang lisod pag maingon ta kadili pa suroy. Pagpakita ni, no? Klaro kay ang mga gisulti sa Bible. Busa ayaw pangitai og sayop ang Kristohanon nga ningkamot sa pagsimba. Maingon dayon, no? Ang mga tao maingon dayon sila, simba-simba. Pero way kausaban ang kinabuhi. At least nga ning simba. Kaya naning kamot nga maduol sa Dios. There's no room for improvement. Kung makadungog magalit ang sulti sa atong palibot nga, simba-simba pero mausap magkinaya, padayon lang. Ayun lagi mo ang arason, hindi na lang kumusimba, mali ko na usab. So, pag inigawa si mo, kuha na ka, kuha na ka, kanang lahi na ka. No! Padayon lang gihapon, padayon lang. Aron makita nga kita nagpaduol diha sa Ginoo. Napa mo diha? No, kaya ang pagsimba, no, apil kanunay sa mga tigom sa simbahan. And then letter E, but tuni gayud ang pagkahadlok sa Dios. The Bible says, Psalm 19 verse number 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Ang pagrespeto kini sa Dios. Kung kabalo ka nga dili ni maayo, ayaw buhata kung tinuod kang naay kahadlok sa Ginoo. Pabilin sa pagkahadlok sa Dios. Kay aron bisag asa ta, nagalikay ta sa tanang matang sa kadautan. Ang pagrespeto sa Ginoo mao ang pagsunod sa iyang pulong. Amen? Unsaon nga mapadayon ang pagkinabuhi nga balaan, likayi ang tanang matang sa kadautan. Abstain from all appearance of evil. So kung makita nimo nga magpaminaw nimo nga matintal ka diha, ayaw na lang. Kung nakita nimo nga kana imong mga kauban, mga bisyoso kayo, ayaw na lang kuyog diha. Likayi na lang na. Ayaw na lang yun. Okay? Likayi ang paghigugma sa kalibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Likayi ang pagpakigbarkada o hugoy-hugoy sa mga dili magtotoo. Apil kanunay sa mga tigom sa simbahan, batuni gayod ang pagkahadlok sa Dios. Konklusyon ta, mahuman na kita. Salamat. Sige lang kay lahi naman po na itong topic next Sunday. Okay, I hope nga okay ra mo ha. Amen ba? No, kay pulong man ni sa Ginoo. At least, nagkatunta. Amen? Busa, hukasa ang daan nga pagkatawo og isulob ang bag-o og balaan nga kinabuhi ingon nga Kristohanon. Amen? Atong topic, atong gisgutan, mahitungod sa pagkinabuhi nga balaan. Mao kini ang kinabuhi nga in line sa kabubuton sa Ginoo
Kabisag asa ta ang Ginoo mahimuot. Amen? Kapwede pa ang Kristohanon mo fluctuate. Mahimong karnal. Pero at least naipulong sa Ginoo, magpahinumdum ka nato. Amen? So diri lang, nahuman na gid ato ang lesson. Next Sunday, another topic na po ang atuang pag-isgutan. So let's pray. Precious loving Father Lord, salamat sa iyong pulong, salamat Ginoo. Nagpahinumdum kadto kanamo amahan. Tabangi mi nga dili lang to taman sa among nadungog, apan amo tong maaplikar sa among kinabuhi ugad. Pagpahinumdum kadto sa among Kristohanon nga kinabuhi. Naon saon ma-maintain na mo ang kinabuhi nga nakapahimuot diha kanimo. Ikaw Ginoo mag-bless sa among pagpadayon karon, magkauban ka in Jesus name we pray. Amen and amen. So let's